Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Anong pagkaing Pinoy ang paborito mo at bakit? Ano nga ba ang paborito mo? Kasi naman tayong Pinoy, kilalang kilala. Pag pupunta ka dito sa Pilipinas, alam mong kakain ka. Kasi ito ay, lalo na certain parts of the country, like, kunyari, pag ako pumunta ng Bacolod, alam ko, Bacolod is eating. Breakfast. Hindi ka pa natatapos ng breakfast, pinag-uusapan na yung pananghalian. Tapos hindi ka pa, may merienda in between. Tapos hapunan, iba pa yon. Ang sarap ng pagkaing Filipino. Kayo po ba? Meron tayong Wonder Gulay at Wonder Buhay. I'd like to invite you to listen to us sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Chicky Holman Yulo at tuwing Sabado, magkakasama tayo 4 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. You may listen to us via internet through febc.ph and Facebook Live dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, dahil mapapakinggan tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers. Muy buenas tardes yung mga nasa Spain, Madrid, Barcelona, Marbella, Malaga. Muy buenas tardes a todos. Me llamo Chicky Holman Yulo. Bienvenido, Ricardo. Tanto gusto en conocerla. Muchísimas gracias. ¿Y quieres decir algo a los telespectadores? Ciao, ciao. Muchas gracias. Tapos yung mga kasama naman po natin sa Japan, yung mga nasa Tokyo, Hokkaido, Kyushu, Honshu, all the little the provinces na umiikot sa Japan. Konnichiwa. Konnichiwa. Watashi wa Chicky Holman desu. Oshi kara nete kuramasu ka? Matane. Matane. See you. Hajimemashite. And mabuhay. Basta pag Sabado, 4 o'clock to 5 o'clock tayo. Alam po ninyo, sa YouTube channel, mapapanood din tayo sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Lalo na yung mga old episodes ng Recuerdo at Ricardo. Excuse me, nung pong linggo pa tayo, yun. Okay. Hello po mga kaagapay and mga ka-Ricardo, kamusta po kayo? And last Saturday of the month of July na, kaya naman let's talk about veggies, ang mga paborito kong pagkaing Pinoy, lalo na yung mga gulay na paborito ko. Pag tinatanong po ako ng ano bang paborito mong pagkain na Pinoy, syempre, pakbet. Gusto ko pinakbet. Gusto ko yung ginigisang kalabasa na may string beans. Yun, kung walang pakbet, yung ginigisang kalabasa na may string beans, ang mama ko nilalagyan pa ng gata yun. Oh my gosh. If that is the ulam, oh my gulay. Ubus ko yan at pati ang rice. Kami ng daughter ko, hindi kami kakain siya. Pag yun ang ulam, dumadami. Okay. Tapos ang mahiwagang sinigang na baboy. Oh, with all the gulay. Okay. Masarap din yan. At saka ano pa nga ba ang paborito natin? Sus karami. Okay, last week kumain ako sa bahay ng friend ko si Malu Unson. Maraming ulam pero masarap yung kanyang pampano, no? Masarap yung grilled ba na pampano. Tapos yung humba, tapos may di matamis-tamis yun, Parang adobong matamis-tamis. Tapos sinamahan ng anything na may saging na saba. Gusto ko. Yun, humba na may saging na saba at saka patatas. Bakit nga ba type na type ko yun? Yung manamis-namis, okay? So, hindi ako marunong magluto nun, pero my gosh, inaanunsyo ko na, pupunta, makikikain ako dyan.
hinahandaan ako ng mga ganon. Gustong gusto ko din po yung arroz caldo. There is something about arroz caldo na maraming toppings na nilalagay. Pag kumakain ako sa bahay ng friend ko si Ida Joseph ng almusal, syempre may arroz caldo. Tuwan-tuwa siya kasi nakakatatlo akong servings. Tapos sabi niya, Chiki, baka nakalimutan mo tumingin sa likod mo. Sabi ko, anong nasa likod ko? Pagtingin ko, ay, meron pa pala hamonadong longganisa at saka garlic longganisa with garlic fried rice. Pagkatapos meron po yung ini-slice na pulang itlog na may kamatis, na may vinegar. Okay, that's it. Hindi na ako kakain ng 3 araw po after that dahil hindi ko na ang feeling ko, okay, that's it. That's my quota for 3-4 days. So, meron kang mga kaibigan na masasarap at magaling magluto. Either sila or yung staff nila sa bahay. Doon ka. Napakasarap talagang kumain ng Pinoy na pagkain. Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Ito, sabi nung listeners natin, oy, buena fe ha, kumusta ka na? Rio Florido, siya ang nagre-remind sa akin na Saturday. Oo nga pala, Saturday bukas, pag ganun. I'm glad, sabi niya, to be back, na miss ko ang Ricardo palagi. Tapos si Mary Beth Marshall, hi Tita Chiki, God bless you. And thank you for your encouraging words. Ay nako, Mary Beth, you know, sometimes, as girls, no, or as human beings, when we pray and God doesn't give us or grant us yung desires of our heart na prayer, huwag ka munang mawawala ng pag-asa. Kasi ang Panginoon nandiyan dyan para mahalin ka. Tsaka hindi ka pababayaan. Ang prayer ko, di ba, sabi ko palagi, Lord, alam ko minsan bumibitaw ako, kasi tao lang ako, pero ang prayer ko, Lord, wag mo akong bibitawan no matter what. Ikaw ang sumalo sa akin dyan. Yan din at sinasabi ko kay Lynette Hierro Indiano. Sabi niya, naku, isang maulan na hapon po sa inyo. Hello, Miss Lynette. Alam mo, totoo yan. Si Lynette, ang kanyang plants, ang kanyang pantanggal ng stress. Kung gano'n naman kalago ang mga plants mo palagi. Uy, Lynette, yung binigay mo sa aking halaman, buhay ha. Nabuhay. Thank you. Yung may pink, ano ba, anglioma ba ang pangalan nun? Basta yung may green at white na may pink, napakasarap. Julita Adamos, hi Julita, how are you? Lita Perran, God bless the Ricardo Show. Dr. Jason De Guzman, happy hot Saturday na ba siya? Happy hot afternoon. Hi Miss Chiki. At si Julius Raymond Calpe, listening to you from Mahayhay, Laguna. Napakaganda dyan. May Mahayhay, Laguna. Okay, Mahayhay Bed and Breakfast. Pag-aari yan ni Encar Benedicto Ordonez. Doon kami pumupunta noon. Napakaganda. Personal house nila yan na ginawa ng bed and breakfast. Tapos malapit ka doon sa saan na nga ba yung mga liliw yung marami kang nabibili mga tsinelas at lahat. Okay. Tapos si Nicolas Silverio, happy afternoon Tita Chiki, God bless you and your program. Nako, alam po ninyo kaagapay, mahigit pong 76 years na magkakasama tayo sa pagbibigay ng impormasyon, kwentuhan, inspirasyon, tawanan, at maging ang pagbabayad ng yung makikibahagi tayo ng mabuting balita sa atin Panginoong Hesukristo. Para po sa mga bagong tagapakinig ng Far East Broadcasting Company, dito po sa Philippines, please remember that we are a non-profit and non-commercial media network at radio station. Kaya naman po ang mga nagnanais na makibahagi at magbigay sa aming pong misyon, maraming salamat po. Maaari kayong mag-donate at magbigay sa FEBC Philippines para magpatuloy sa aming pagsasahim papawid. Para sa mga detalya at impormasyon, mag-message sa Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Para sa detalya ng aming bank accounts, pwede rin pumunta ito at magbigay kayo ng GCash para sa aming QR code at pwede itong iscan.
Tandaan mga kaagapay, siyang mapagsimula hanggang matapos siya rin ang magpapala. At ngayon naman sa atin kawikaan. Kawikaan po ngayon araw ay galing sa 1 Corinthians 10 verse 31. Kaya nga, kung kumakain kayo o umiinom o kahit anong ginagawa nyo, gawin nyo ang lahat ng iyon para bigyan ng honor ang Panginoon o ang Diyos. English translation, Tita Chiki. So then, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of our Lord. Yan ang sa 1 Corinthians 10 verse 31. At sa birthday, happy birthday to you! Nako, kilala natin ito. Happy birthday to you, July 23, 1982. Danjo Aquesta Marudo, isang Filipino actor. Mas nakikilala natin siya sa isang reality show na Pinoy Big Brother, Celebrity Edition bilang 4th placer runner-up upang natunghayan ang kanyang galing sa pag-arte noong 2006 na iba-ibang TV shows. Gwapo itong batang ito, no? Happy birthday to you, Zanzo. Nakasabay ko to one time sa... Saan nga ba ako papunta? ABS-CBN ba? O basta sa elevator. Gwapong-gwapo. Tsaka mabait na bata. Nakangiti ka agad, nagnanad, nagsasaludar. Okay. July 23, 1971. Happy birthday to you, Eugene Rojas Domingo Bottoni. Italian siya na. Ang asawa niya. Isang Filipina award-winning actress, comedian, and theater artist. Kilala siya bilang comedy star of the season. Nagsimula siya sa kanyang buhay artista bilang theater artist sa Cultural Center of the Philippines at dito nagbukas ang oportunidad sa buhay showbiz. Nagtapos din siya sa kursong theater arts sa University of the Philippines. And I know that she lives in Italy most of the time and comes back and forth kung may project siya. In other words, nag-decide siya na magkaroon siya ng life, no? Aside from show business. July 24, 1980. Happy birthday to you, Francesca Marie Cheska Velasco Garcia Kramer. We know her as Cheska Kramer, isang Filipina actress and model. Taong 1992 nang makita natin ang husay at galing niya sa TV variety show na ang TV. Ngayon siya kasal siya sa professional basketball player na si Doug Kramer, and they have 3 beautiful kids. And you see them, they have YouTube vlogs and a beautiful family and a husband who is a God-loving person at saka God-fearing person. Alam mo, iba yun pag ang Panginoong nasa gitna ng buhay ninyo, you know, up or down ang buhay mo, steady ka lang kasi alam mo nandyan ang Panginoon sa inyo. Happy birthday to you, Cheska. Also, happy birthday, July 25, 1988, Sarah Asher Tua Geronimo Gudicelli. We know her as Sarah Geronimo, isang professional singer and actress na saksi ng publiko. Yung kanyang husay sa paggaling, alam mo, teka, hindi lang yan. Pag sumayaw yan, ibang klase. Pag kumanta, mas ibang klase. Tapos pag nag-comedy siya o umarte, talaga naman wow ka. May friends akong, my gosh, CEO ng company, CEO ng companies. Pero pag si Sarah Geronimo, talagang pinapanood nila. Kunyari nakita sa TV na may movie, si Sarah Geronimo, o may concert, siya ay kinikilig. Okay. Happy birthday to you, Sarah. July 27, 1956, Wilfredo Dominguez Quizon. We know him as Ferdy Quizon. Siya ay anak ni Comedy King Dolphy at Engracita Dominguez. Nakasama natin si Ferdy, yung kanyang ama sa pelikula niyang
sa pelikulang Pilipino nung lumabas siya sa pelikulang Family Planting taong 1971. Ang huling TV appearance niya ay noong 2002, Home Along the River. Happy birthday to you, Ferdy Quizon. At sa lahat po ng mga July celebrants, happy birthday to you. We will be right back. Ako po si Chiki Holman Yulo at pag-uusapan natin ang mas maraming Wonder Gulay and Wonder Buhay. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Puno na ba ang inyong piso para sa Radyo Coin Banks? Dalhin na ang mga ito sa ating partner Christian Bookstore branches na pinakamalapit sa iyo. Sa Metro Manila, Philippine Christian Bookstore, CCF Center, Pasig City. PCBS, EDSA Cubao. Eton Centris. SM Fairview. Makati Bethany. Masagana Taft Avenue. Monumento, Caloocan at Webstore Mandaluyong. CLC Bookshop, Valenzuela City. Back to the Bible Bookstore, Quezon City. Sa Bulacan, PCBS Bukawe. CLC Bookshop Malolos. Sa Cavite, PCBS SM Dasmariñas at PCBS Imus. Sa Laguna, PCBS Los Baños at PCBS Santa Rosa. PCBS Angeles City, Pampanga. Para sa mga detalye, bisitahin ang febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat po. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ako po si Chiki Holman Yulo. Dito po sa Rekado, pag-uusapan natin ang mga pagkaing Pinoy. Ano bang pagkaing Pinoy na paborito mo? At ang Wonder Gulay at Wonder Buhay. Text DZAS space message and send to 0917-572-1754 and Facebook 702 DZAS-FEBC Radio. Ay, pwede po kayo mag-greet, pwede po kayo mag-request kung ano gusto yung mga topics pag-usapan natin at yung mga pagbate. Okay, ano ang pagkain Pinoy na paborito mo at bakit? Sabi ni Teddy Marcos, hi Teddy, hi Tita Chiki, ang paborito ko pong pagkain gulay natin Pinoy ay pinakbet. Ay, ako din, isa yan sa paborito ko. Sure po talaga na extra rice, lalo na po kapag may alamang sa gulay. Kakaibang sarap po talaga, healthy na, sulit pa. Alam mo, ano ba yung tinuro sa akin? Pag Ilocana ang nagturo sa akin. Huwag ko daw punasan ko lang daw punasan ko yung gulay. Tapos sabi niya, huwag ko daw haluin ng haluin. Stay lang daw, stay, okay? Kasi akala ko mag-flip ako ng gulay. Huwag daw, stay lang daw. Yung mga little secrets nila. Okay, thank you Teddy sa pag-share mo niyan. Sabi ni Bobby Salazar, magandang araw po Tita Chiki. Naku. Sobrang sarap naman po ng kwentuhan. Sobrang gustong-gusto ko po ang adobong kangkong. Oh my gosh, yes. Yung half cook lang. Adobong kangkong. Taob po talaga ang kaldero ng kanin. Kapag ito ang ulam. Natawa ako taob ang kaldero. Okay. Parang narinig ko rin yung term na yan before pero natawa ako Thank you Bobby for sharing that. Oo nga. Tapos meron kang crispy tawilis na kamatching.
Pag crispy tawilis, taob ang kaldero. Sabi ni Gabi Ramos, hi Tita Chiki, good afternoon po. Ako naman po, ang gusto ko, yung sitaw at kalabasang ginataan. Okay, yan ata ang isa sa top. Yan ang top ko. Tapos yung broccoli. Broccoli din favorite ko with oyster sauce. O broccoli, kahit ginisa lang na broccoli. Gustong gusto ko yun. Pwede ata ako mag-araw-araw ng sitaw at kalabasa. Iluluto ko po ito bukas para sa aming Sunday family gatherings. Nakakagutom po tuloy. Ay naku Gabi. We are the same. We like same food. Marami pa tayong pag-uusapan at marami tayong pag-uusapan kung bakit nga ba, ano mang benepisyo natin sa gulay. Bakit nga bang iba ayaw kainin, tapos yung iba naman talagang pinipilit na ilagay nila yan sa diet nila. Kasi nga yung sinasabi nga nila, bakit nga ba dapat ang yung pine-prepare na food, maraming gulay, hindi lang lahat brown, hindi lang lahat pinirito. Okay? Pag-usapan natin yan sa Tips Part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. 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 Sa Tips Part 1 ni Tita Chiki, Wonder Gulay, Wonder Buhay. Naku, kaagapay for today, join me. Pag-uusapan natin buksan ang inyong radio, Facebook, YouTube para mapakinggan ang usapan natin. I hope matulungan ko po kayo in one way or the other para makita natin kung anong mga benepisyo ng pagkakain ng gulay. Ito'y galing din ng kasama natin online ang smartparenting.com.ph. Number 1 is pinakbit. Okay. Karaniwan sa ginagawa gamit ang bagoong isda na may pagpipilian sa pagdaragdag ng baboy o yung iba, inipiprito muna yung crispy na, yung mga tinanggal mong taba sa pork chop. Yun ang ginagawa ng mama ko. Yung tinatabi namin, ini-slice niya na maliliit yung piniprito yan. Panglahok niya yun sa ibabaw ng gulay. Ganun sila ng lola ko, walang nasasayang. Ang pinakakalimutan ay naglalaman ng gulay ay syempre talong, ampalaya, kalabasa, okra. Ako type kong okra na ini-steam. Tapos may lemon, yung kalamansi at saka bagoong. Oh my. Ang mga anak ko ayaw nun. Ako gusto ko yun. Parang ako lang ata may gusto. Okra at string beans. Ano man ang kombinasyon, ang ulam sa pangkalahatan ay mataas sa hibla ng vitamin A. Okay, mamalengke ako mamaya. Titingin ako ng aking pampakbit. Number 2, sinigang na isda. Sa halip na pumili ng baboy, pumili ng isda para sa karne. Maaari kang sumama ng bangus, maya-maya, salmon o salmon at lapu-lapu. Ang isda ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina at omega-3 fatty acids habang ang kangkong ay nagbibigay ng desenteng halaga sa mga bitamina A at C. Number 3, tinolang manok. Kung ikaw ay buntis, maaari mong malaman ang folate mula sa pagiging isa sa mga pagdagdag na inirereseta ng doktor, ang sayote. Okay. Kahit na hindi tinolang manok, yung ginisang sayote, sarap din ako doon. Isang gulay sa tinolang manok at mayaman sa folic acid. Meron din itong malunggay na dahon na kilala upang mapalakas ang supply ng gatas ng mga nanay na nagbe-breastfeeding. Yung isa sa pinakamasarap kong tinola, siguro pinakamasarap na manok na nakain ko, yung sa kapitbahay ko noon, basketball player Mark Telan, yung pinakain niya kami ng, yung ginagamit ata niyang tubig, yung hinugasan ng bigas, basta pinaluto niya yung kanyang yaya, tapos yun ang ulam.
my gosh, nag 2 cups of rice ata ako, 2.5. Binipigilan ko yung sarili ko. Okay. Napakasarap at napakabuting kapitbahayan. Basketball player Mark Talan, Mark, it's me, your favorite neighbor, Chiki. Okay. Ang paborito niya, 2 kami. Ako at saka si Nikki Yabut. Enjoy yung nakatira kami sa Valley 1. Okay, number 4, sinabawang malunggay. Hindi lamang ito tinutukoy bilang pinakamatalik na kaibigan na nagbe-breastfeeding. Ito ay sobrang masustansya. Malunggay na dahon ay mayaman sa vitamin B at vitamin C, iron at magnesium. Ang malunggay pong dahon ay maaaring ihanda sa iba't ibang paraan. Naku! Sinasama ito. Okay, alam mo masarap ito sa soup. Ang gusto ko nito ay yung may corn. Magamit bilang may kapalit ng spinach din. Subukan ang malunggay at corn soup. Alam mo, masarap yun. Mama ko nagluluto niya nun. Okay. Ito love ko. Because my husband is from Bacolod. Ang mga Ilonggo, syempre, lumpiang ubod. Naku, ang isang roll ng lumpiang ubod ay tungkol sa mga sariwang gulay. Ang mga hiwa ng ubod, carrots, sibuyas ng tagsibol. Alam mo yung mali, yung ano bang tawag doon? Ano ba ang tagsibol? Yung naka-sprout na sibuyas, no? Singkamas at lettuce na nakababalot sa isang egg wrapper or special na wrapper, yung egg wrapper na gumagawa para sa isang ulam na mataas na vitamina A at nagpapalakas ng immune system at nagtataguyod ng kalusugan ng mata. Lumpayang ubod. How am I going to say no to lumpiang ubod? Isang nakatayo ako gano'n, nakakahiyaman sabihin, naka-anim ako. Siyempre, nagko-contest kami ng mga in-laws ko na no, I will only eat 2. Mamaya 4 na. Ako naka 5. Yung paalis na, nagbamba ako ng 2. Okay. Ginisang munggo is number 6. Pinakamainam na ihain sa isang Biyernes, pag Friday, kaugilaan ng Filipino ang ulam na hinahanda ay yung atin munggo at ampalaya. Ang masarap na ulam na ito ay puno sa folate, thiamine, iron, magnesium, manganese at phosphorus. Lahat ng ito ay kailangan para sa katawan ng tao upang maayos na gumana. Ang mga dahon ng ampalaya ay maaari ring mapalitan ng mga dahon ng malunggay. Okay, masarap ang mama ko maginisang munggo. O tsaka lola ko. Pero masarap din nung nakikain ako sa kaibigan ko na si Ethel Timbol, the late Ethel Timbol ng Manila Bulletin. Tapos, yung anak niya ang nagluto para sa akin. Oh my, so good. Sabi ko, alam ko masarap ang ginataang munggo. Pero nakalimutan kong ganito kasarap. Okay? So, it's me, Tita Chiki. So, napakasarap ng pagkain ng mga ginisang munggo. Okay, number 7. Pagkalayo. Ano ito? Ang pangunahing sangkap na sa isang plato na maanghang na laing ay dahon o gabi. Ang madilim na berde, malabay na gulay ay mayaman sa vitamin B at C at bakal iron. Sinabi ni Wong na ang pagsasagawa ay maanghang at creamy milk ay perpekto ng bigas. Ngunit pinapaalalahanan ang mga Pinoy na bantayan ang kanilang mga bahagi. Tataba ka naman sa ang sarap naman kasi. Number 8, favorite ko din ang ginisang sitaw. Magdadagdag ng gulay sa iyong pagkain. Syempre, ginisang sitaw. Yung iba nilalagyan pa ng kalabasa. Nagbibigay sila ng magandang halaga sa hibla ng vitamin C. Ito rin ay perpektong bahagi na sa pinggan ng isdang prito. Number 9. Naku, ito yung in-order. Saan ba ako kumain na palagi ito in-order? Ang gising-gising.
Kaunti ang mga pagkaing Pinoy na maaaring magising ka ng mas mabilis kaysa sa gising-gising ng mga contenders ay magiging Bicol Express pa. Ang creamy at hot sa parehong oras na kinain mo, creamy na, mainit-init pa. Gising-gising para isang mahusay na mapagkukunan ng vitamin B6, C, K, magnesium, at iron. Okay. Salamat sa berdeng beans na ito, ang gatas ng niyog ang nagbibigay ng creaminess at iron. So good. Saan ba ako kumain itong may gising-gising? Sabi ko pa nga, ano po ang gising-gising nung natikman ko? Every time uupo ako doon, gising-gising. Okay. Number 10, ensaladang talong. Favorite of our family also. Ang mga Filipino, bawat uri ng ensalada. May isang kasama, ang mangga. Okay, meron ganito May mangga, may toge, lalo na marami pang iba. Ginagawa ang talong na nakakakuha ito ng isang ulam na mayaman sa vitamin B at saka magnesium. Ang sariwang kamatis sa kabilang banda ay nagbibigay ng vitamina C or lycopene. Yung ensaladang talong, masarap yan, nakaterno ng lahat. Pang-alis umay. Nung growing up, meron kaming ensaladang talong, meron kaming atsara, meron kaming yung anything na may vinegar with salt and pepper and sugar. So, ito nilalagyan pa ng kamatis, ng sibuyas. Yung iba naglalagay pa ng ano pa ba ang nilalagay ng iba? Yung iba may pulang itlog. Basta masarap. Yung iba naglalagay ng slices of mango. Okay, meron pa yon para mas fruity. Kayo ang magde-decide. Ako, ang favorite ko yung titingin ako, ano ang meron akong extrang ulam? Ano ang nakalimutan ko sa refrigerator na meron pa ako? Pwede mong kainin yon. Okay, we will be back with so much more right after this. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisi ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. And we're back. Ako po si Chicky Holman Yulo. Dito po sa Rekado. Every Saturday po magkakasama tayo 4 o'clock to 5 o'clock. At alam naman ninyo, ay naku, ang daming nakikinig dito kasi ang favorite portion ng Stories for the Heart. So, babatiin ko si Mary Ann Arlene Aseo and husband Alex. Saan ka naka
destino ngayon. Also, Eugene at saka si Mami Huge, kamusta na po kayo? At saka sa Amerika yan ha, si Benilda Garcia Cruz, Eden Lucia Adonai Berse sa Sembo, Makati, Vic Lakap, kamusta kayo? Tapos of course ang mga kasama ko sa Pro-Life UK, Georgie Rojas, hi! Si Mother Lily niya of Calauan, Laguna, Remy Fajardo, I miss you na girl. Leslie Flores and BFF ko na si Ana Salonga, kamusta na kayo? At si Ate Weng Alcala, kamusta na? Ate Weng Alcala, Sip and Eugene Bergonia. At si Mami Lydia Adriano. Siyempre, Marin Arlan, ang asawa niya, si Art. Okay, sinabi ko kanina? Alex, si Art. Where are you deployed, Art? Sa States. Pia Enrique Canes of Marty Falls, Virginia, and Marty of Falls Church, Virginia. Eric Canes of Los Angeles City. Of course, si Cesar Ching at si Bubu Ching. And the girls, mga 1973 class ng Merinol High School. Hi the girls. Kamusta na kayo dyan? Lalo na si Cecil Garcia. Hi Cecil, kamusta na kayo? Parang Cecil, hindi pa tayo nagkikita, pero natanggap ko na yung pasalubong mo sa akin. Okay, and welcome back Lorna Masongsong from New Zealand. A month stay sa New Zealand, and thank you for my chocolates. Alam nila yun ang iuwi sa akin, chocolates. Tapos nakangiti ako. Tapos okay to, tataba ako. But who cares? Basta happy ako. Okay. Ngayon, welcome to Stories for the Heart. Stories for the Heart. Inupong sukli mula sa sobrang inipon na sukli mula sa sobrang pera, nakapag-ipon ng mahigit 49,000 piso, 49,000 pesos. Ba? Inipon-ipon niya mula sa sukli. Usapang pera ang ating kwentuhang ibibida ko naman ha. Number 1, si Juan sa pag-iipon ng salapi. Yan ang ating kababayan na si Mami Jocelyn Tejada, na isang lifestyle blogger na ibinibida ang kanyang achieve sa kanyang naipong pera sa pamamagitan ng mga sukli sa mga tindahan at grocery stores. Ayon kay Mami Jocelyn, na-inspired siya sa kanyang librong binasa na pagtutungkol sa pag-iipon ng pera na hindi mahalaga na malaki agad ang maitatabi na pera bagkus marunong mag-impok kahit barya-barya. Alam po nyo, ini-post ni Mami Jocelyn ang kanyang achievement sa social media na dahil sa 20 pesos na baryang nakalikom siya ng mahigit 49,000 pesos. That's a wow. Dagdag pa niya, alam niyang darating ang araw na magagamit niya ang kanyang perang naiipon sa hinaharap. Pero siya, sabi niya ganon, payo niya sa kapwa niya, ang mga nanay o naniniwala sa kasabihang kapag may itinatanim, may aanihin. Dahil kapag dumating ang araw ng inyong pangangailangan, ikaw ay may madudukot. Alam po ninyo, yung 49,000, pang emergency yan. Pag yun nga, nangangailangan na sira ang kotse mo, tumirik, anong gagawin? Yung aso mong paborito o 3 may sakit, adalhin sa hospital, magkano kada araw na naka-check-in? Kaagapay, isang ehemplong maituturo ni Mami Jocelyn sa kanyang ginawang aksyon na pag-iimpok ang hinaharap niya, na talagang hinaharap niyang ngayon wonderful, no? Naway palagi natin itong ipasa sa atin mga nakakabata upang ipasa natin itong matututunan na kahit na maliit, ipon sa murang edad. Palagi natin tatandaan,
Hindi sukatan ang dami ng iyong naipong salapi. Sa mabilis na paraan, mabagal man, may maitatabi pa rin. At yan po ang ating stories for the heart. Stories for the heart. Ako po si Chiki Holman Yulo dito po sa Wonder Gulay, Wonder Buhay. I'd like to invite you to DZAS, text us, DZAS space message and send to 0917-572-1754 sa Facebook 702 DZAS-FEBC Radio. Question for the day. Anong pagkain Pinoy ang paborito mo? Sabi ni Alex Gonzaga. Ako po, Tita Chiki, ang paborito ko po yung pagkain Pinoy na gulay ay ang tortang talong. Yung anak ko si Chino, love din yan. Tortang talong na may marami-raming ketchup. Ito po ang ulam namin kaninang pananghalian at ang sarap-sarap. Thank you, Alex. Si Chad Milagros. Hi po sa inyo, Tita Chiki. Grabe ang imagination ko. Habang po nagkikwento po kayo ng pagkakain ng gulay. Ang sarap-sarap. Sa akin naman, Tita Chiki, paborito ko ang ito yung kinamatisan na galunggong na may itlog. Oh my. Alam mo, niluto. Nakakalimutan ko na ito. Ay, naku, dadami ang kanin. Dadami ang kanin. Okay. Masarap yan, Chad. Masarap yan kasi manamis-namis, na maalat-alat, na maasim-asim. Basta masarap. Oh, so yummy. Tapos may eggs ka na. Di ba una yung kinain mo? Fidel de Leon, sabi niya, ginataang langka. Ay, okay. Nakakalimutan ko. Favorite ko din yan. Ginataang langka naman po ang gusto ko dahil pwedeng lagyan ng anghang. Kaya naman pasado sa extra rice, 2 extra rice. At pwedeng mula tanghali hanggang hapunan. Yes, Fidel. Sa mga little canteen places, yan ang una kong tanong, ginataang pong langka o ginataan na santol. Tapos tatawa sila. Bakit daw lahat ng gusto ko may ginataan? Ay, ang mama ko, Bicol, no? So, growing up, pag nagluluto din yung lola ko, tsaka yung mga kasama namin sa bahay, tsaka mama ko, may gata, syempre. Okay, masarap. Yun nga lang, ang hindi good, talaga nakaka 3 cups of rice ka. Pag-usapan naman natin ang part 2, question and answer, with Tita Chiki. Tips part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Hi mga kaagapay, mga karikado. Ako po uli si Chiki Holman Yulo sa Tips Part 2 ni Tita Chiki. I will try my best sa sagutin lahat ng inyong question para makatulong sa inyong buhay. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagtatanong. Gustong-gusto ko ito, mabigyan kayo ng tips. Yung iba po sinasabi ang mga pangalan nila. Yung iba po pinapatago, okay? Pagmaselan na bagay ang question. Ito na. Galing ito sa isang Princess Mercado. Hi Tita Chiki, 2 years pa lang akong kasal. Sobrang pressured po ako dahil nakasal po ako sa asawa kong marunong ngang magluto. Paano po ba ako matututong magluto? Wala naman po akong karanasan dito dahil bata pa lang po ako. Okay. Hi Princess, wag kang mataranta. Alam mo ngayon, basta marunong kang magbasa, marunong kang manood ng YouTube, marami kang tas meron kang notebook, okay? Mag-notebook ka, wag mong i-album sa telepono kasi pag nawala yan, gone. Okay, mag-notebook ka, ipanuurin mo yung tanongin mo sa mother-in-law mo kung anong gustong lutuin ng iyong asawa. Pagkain, kung ano yung pagkain na gusto. Di yun ang iluto mo. Unang-una, pag magaling siya magluto, edi siya ang tagaluto. Hindi naman kailangan ikaw magluto. Basta marunong ka ng perfect scrambled eggs, perfect sunny side up, perfect na lutuin pang almusal. At saka meron ka sigurong
2 dishes, okay na yon, 2 dessert. Pag-aralan mo yun lang. Huwag kang mataranta. Or also ask your biyenan, your mother-in-law, your mother-in-law, and your sister-in-law. Tanungin mo kung anong paborito na pwedeng, sabihin mo yung dilema mo. Mas magaling magluto yung asawa mo sa'yo. Paano mas matanda siya? Tsaka siguro yun ang hiling niya o yun ang trabaho niya. Tapos, manood ka ng tutorial, marami sa YouTube na pwede mo. Ngayon, madali na kung gusto mo, humingi ka ng mga recipe books. Yung iba, hindi na nagre-recipe books. Yung maraming picture. Tapos, yun, matutunan mo nun. Meron din yung Cooking with Dora Dasa. Pwede din yun. May bagong edition. Punta ka sa National Bookstore, bumili ka doon. Okay? And I hope in one way or the other, may naitulong ako sa iyo, Princess. Huwag kang mataranta. Lahat yan natututunan. Ang hindi mo matututunan, ang hindi mo ma-delegate, yung mag-ano ng negosyo, magpatakbo ng negosyo, kung meron ka, yun, ikaw ang gumawa nun. Yung pagluto, sa akin, hindi yan hindi major na problema yan. Lahat pwedeng matutunan. If at all, di bumili ka ng ready-made na. Di tapos, maghanap ka ng kantin dyan na masarap ang luto. Tapos doon ka mag-order or kainan na pang take out. Okay, pwede mong gawin yon. Twice a week, gawin mo yon. Okay, hindi na ngayon yung kailangan magluto ka from scratch. Not unless yun ang hilig ng asawa mo. Bigay mo sa kanya yung palakpakan mo siya. Ako po ay ginagawa ng breakfast ng asawa ko tuwing umaga. Sabihin mo lang, sabihin mo lang 3-4 times a week kung nasa bahay siya, ginagawa niya ako ng breakfast. Sumisigaw, I have the French toast ready, come na. Sabi ko, sa isip ko, hindi kong lalamig. So sabi nga ni Eileen Cura, na asawa ng guwapong si Dan Curang, head natin sa FEBC, sabi niya, Chicks, paano mo napaluto yung asawa mo? Simple, pinuri ko ng pinuri yung pag-cook niya. Ang hindi ko naisabi, excuse me, magulo po ang kusina pagkatapos ako lilinis. Pero yung cooking, sabi ko, I will do everything else, pero siguro dahil kakain ako ganyan. Pagkain mo, luto ka na lang ng extra. O ganon. Hindi, laki kami sa Amerika both so hindi ordeal o yung pang macho na kailangan ikaw gumawa ng almusal ko. Hindi. Kung sino available, go. Kung hindi, sabi ko, make your own breakfast. I'm gonna have oatmeal and cereal. O di ganon. Okay? So, okay na yan. Tess Guzman. Hi, Tess Guzman. Tita Chiki, isa po akong solo parent na single father. Dali. Solo parent. Okay. I have a 1-year-old boy and as a solo father pala siya. Hindi po ako marunong sa mga things that need to do kapag may baby, lalo na po sa food. Ano po ang kailangan gawin? Ay, okay. Nako ha. Single father you. Darling, tatanungin mo muna sa pediatrician kung anong food. Ipalista mo kung paano gagawin. Explain mo na single father ka, so i-explain niya sa'yo kung paano gawin. Patulong ka kung may nanay ka o big sister para alam. Alam mo ako, ilang taon na yung baby mo? Teka, I have a 1-year-old. Okay, ika-crush mo lahat imamash mo lahat ng sayote. Imamash mo ang kalabasa. Huwag mong bibigyan ng corn ha, hindi natutunaw yan. Huwag mong bibigyan ng kangkong, hindi natutunaw yan. Kalabasa, potato, carrots. Lagyan mo ng kating-kating na butter. O lagyan mo ng kating na syrup o asukal o honey, kating. Tapos yun na ibigay mo, minamash yan. Tapos alam mo yung kami nung mga nanay kami ng mga bata na gumagawa kami, maramihan na pagkain, nilalagay po namin sa ice cube tray yung minamash na namin. Tapos pag kailangan, ipapop out lang namin yung kailangan for the day. By then, lumalamig na.
O, natutunaw na. Ready nang kainin o gusto mong i-microwave ng konti o maglagay ng kumukulong tubig sa ilalim ng bowl mo. O di okay yun. Iniinit mo na. You have to be smart. Huwag mo munang bibigyan ng mga karneng mahirap i-digest yung anak mo. Kasi a certain age, pwede nang pakainin ito. A certain age, pwede mo nang himay-himayin o i-grinder o i-blender yung manok. Tumingin ka sa tumingin ka sa yung mga Gerber, sa baby, yung mga nasa jar. Okay. If you have enough funds, di bumili ka ng isa nun o dalawa nun. If not, titigan mo. Lista mo lahat ng nakasulat. Pagkatapos gawin mo sa bahay. Ang bata, pag may matamis-tamis ng konti, kung makain more. Iba naman, sinasanay na walang ganon. Tapos, pag mas malaki na yung bata, pag mga 2-3-year-old, ini-slice mo yung carrots, may amo kainin nila. Maliliit nyo. Hawak-hawak nila yung malaking carrot. Bahala mo silang matututo yan. Pero kung ako sa'yo, sa start now, imamash mo lahat ha. Ibe-blender yan. Or imamash mo paka-boil. Okay? Alright. Lagyan mo ng konting broth. Tapos, pag ayaw kumain, kunyari ipapakain mo sa kapitbahay mo o sa pet dog mo, tapos tatawagin mo yung pangalan. Pag alam niyang may kaagaw siya sa pagkain, kakainin niya kaagad. Yung banana, i-mash mo yung banana. Good yun. Okay? Matututo ka. Ask advice. Also, buy baby book na meron yan. Or mag-YouTube ka, best for 1-year-old. Tingnan mo. Sa tanong ka sa mother-in-law, sa mother mo o sa sister mo. Kung may best friend ka na minanay, tanungin mo, okay? Matututo ka yan and I will continue to pray for you, ha? Marie Santos, sabi niya, hi Tita Chiki, malapit na po ako kasi kaming mag-team building. Ayoko po sana na iisa kami ng dalang food para maiwasan po ganito. Ay, naku. Marie, magganito ka. Either mag-assign ka. Alam ko yan nagiging problema yan Parang hindi lang yan team building. Yung family reunion, pagkatapos lahat ang dadalhin cake. Puro dessert, walang pagkain. Tandaan mo yan, meron ka ng, it's either bunutan in order to avoid the food potlucks, or you can appoint a person na pasok sa budget. Kung, sabi mo, ikaw, lumpia Shanghai, dalawa orderan mo ng lumpia Shanghai. Dalawa silang i-appoint mo kasi ubos palagi yan. O sabihin mo, tandaan mo 20, o 15 tayo. So, 15 tayo, so yung dadali mo, dapat yan. Alam mo naman, kunyari, hindi kaya, o lumpia Shanghai, o sige, dalawa kayong lumpia Shanghai. O ang magdadala ng pansit, kunyari, dalawa rin. O sino pa, may magdadala ng tinapay, kunyari, hamburger buns, or yung tasty na tinapay, yung white bread, no? Or raisin bread. Depende kung anong mas gusto sa palagay mo. Tapos, yung walang masyadong budget, siya ang tagadala ng ice. O, manghiram na ng lalagyan ng ice. O siya ang tagabili ng soft drinks. Dalawa o tatlo ang pabibili mo ng drinks o juice, no? So, ganun, bibigyan mo na, ito toka-toka mo na para hindi pare-pareho ang dala. Yung isang walang madadaanan at yung siya ang nagdadrive at wag mo nang pababain. Siya ang padalin mo ng dessert. O anong dessert? O gusto niya mag-order kayo ahead of time ng suma na dinadaanan niya? O meron ba siyang cake na mabibili dyan sa kanto? Na mocha roll? Chocolate roll? Or what? O yun, i-assign mo. Okay? Madali yan. Magbunutan or i-assign mo. Ako palagay ko, mag-assign ka na. O, dalawa kayong lumpia Shanghai. O, kung sino ang may budget, paggawa ng fruit salad. Alam mo, ang fruit salad, hindi mahalan, hindi mura, no? Kasi kung lalagay mo talaga at hindi mo titipirin. So, dalawa sila na pwedeng gumawa ng fruit salad. Okay? Hindi mahalaga yung maraming pagkain. Ang pagkain mo dapat yung hindi naluluma at huwag ka magpansit bihon, agad-agad nasisira. Yung pansit canton, matagal ang buhay. Pwede hanggang mamaya. Okay? Anything na may niyog,
napapanis. So, ang mga dessert mo ay yung kunyari, mamon, puto, walang nyog. Okay? So, matututunan mo yan. Tapos tanong ka sa mama mo kung ano ang mga, pag nagpa-party sila, ano yung mga inahahanda. Mag-research ka. Pero ako, madali yan. I-assign mo. Tsaka tandaan mo kung magpa-party ka sa bahay mo. Ito ang aking tip, ha? Ewan ko kung maintindihan. Pag nagsabing potluck at dadala sa mga kamag-anak mo, or i-assign mo ng dadalahin, at sa bahay mo po gagawin yan, tandaan mo, magluto ka na ng 3 o 4 na putahe na ikaw mismo. May handa ka ng something. Kung magluto ka na ng adobo, magluto ka na ng something-something, meron ka na ng minatamis na whatever, may ulam ka pang whatever, inihaw na chicken adobo kunyari, tapos meron kang inihaw na liempo o inihaw na something. Tapos, o kung ano yung, meron kang inipritong something. Tapos, meron ka na nung gano'n, may rice ka na, ha? Tapos, yung mga dala nila, yun na lang ang pandagdag. Kasi, let me tell you, pag ikaw sa bahay mo ginawa at wala kang handa, sus, meron kang 8 cake. Lahat dessert, walang ulam. Okay? So, be very mindful about that. Alam mo, sinabi yan ng mama ko sa akin, to this day, pag ako nagparting sa bahay ko, kahit sabihin ng mga no, we will bring food. Naku, yung we will bring food. Ang dala nilang food pang what? Kunyari, naku, nagmamadali ako, chiki, ganyan. Oo, tas ang dala-dalang pagkain, pang 6 na tao, pang 5. Kita mo naman, na 25 kayo, yung gano'n. So, ikaw na, tapos dagdag na lang sila. Okay. O i-assign mo din. I hope in one way or the other, nakatulog yan. Connie de la Merced, magandang araw, Tito Chiki. Palagi po kasi napapansin, ang kanin sobrang labag po sa puso ko every time na itinatapon. Ano po ba ang best way? Nako ha, make sure na nakatakal ang bigas mo. Sabi nga nila, usually yan, 1 takal of bigas is equal to 1 cup of water. Ako nilalagyan ko pa ng konti, 1 cup and 1 finger. Siguro 1 cup and 1/4, no? Para daw minsan kasi nagiging lugaw. Alam mo, pag ginawing lugaw, alam mo, kung halimbawa na ginangang lugaw, ay dilagyan mo na siya ng gawin mo na siyang lugaw. Pagkatapos, gawin mo lasahan mo na ng konting calamansi, salt, a little bit of salt, tapos lagyan mo na ng konting ginger, gawin mo ng arroz caldo. Tapos kung ano yung mga tira-tira dyan, i-shred mo na yung manok na naiwan, i-shred mo yung ganito na naiwan, lagyan mo ng konting itlog, tapos hiwaan mo ng konting onion sa ibabaw. Ito yung parang buffet na tinatakan mo at sinasabi mo kung anong gusto mo. Parang salad bar, gumawa ka na ng arroz caldo bar. You can do sinangag the following morning. Kung ano yung leftover mo, pwede mong lagyan ng yung sabi nga nila, toxic daw na relationship po sinasabi mo na sa pamilya mo nagda-diet ka, ano ang gagawin? Ipiprito mo naman yung kanin at isasangag sa yung mantika ng longganisa o hindi lalong sumarap yung kain niya. O pwede bang gawin yon? Remember, do not leave your rice outside sa kitchen lang. Ang rice po napapanis. Pasok nyo kaagad dyan sa ref. Pag na lumamig na ng konti, lumamig na. Pasok na sa ref. Gusto mo ilagay mo sa separate smaller containers. Edi ilalabas mo lang kung anong kailangan mo ilabas na i-microwave or isangag, ganun. O initin. Portion, hindi lahat. Okay? Labelan mo ng masking tape o labeler. Masking tape at saka malaking fat na sign pen na rice. Ilagay mo yung date para hindi yung matagal. Okay? Tandaan mo, minsan, mas bago ka magbukas ng kainin mo yan, buksan mo, amuyin mo, use your nose. Mas mura pong magtapon ng ulam
kesa sa ma-hospital ka sa food poisoning. Okay? Janeth Cabrera, Tita Chika, I'm planning kasi to invest sa isang local kalendarya dito sa Cebu. Gusto ko po kasi makasure kung paano ko ito tatakbo. Pero wala po akong idea on how to manage a business but willing po ako to learn. Ano po kaya ang gagawin ko? Ha! Janeth, kung anak kita, okay. Saan ka magaling, Janeth? Ano ang core competence mo? Saan ka magaling? Kung hindi ka magaling dyan at wala kang ideya sa pagpatakbo ng karinderya, meron ka bang nanay na makakasama o kapatid? Kasi kung hindi mo alam, wag mong pasukan ha. Ako as a Tita Chiki yun ha. Sabi kasi nung iba, start searching on what food business ang patok. Always make sure na may business plan ka in order to track everything and seek advice from the pros. Kung magsisimula ka, mag-isip ka, may pera ka ba na ilalagay, pero hindi yan ang kahuli-hulihang pera mo. Kasi minsan, pag naglagay ka at wala kang kamuang-muang sa ganon, mag-isip ka, marunong ka ba magluto? Yun ang tanong. Kasi kung hindi ka marunong magluto at nilayasan ka ng tagaluto, paano na? Magsasara ka ng ilang araw? Isipin mo yon. Dapat hindi makakapagyabang sa'yo yung kusinero mo o kusinera mo. Kasi marunong ka gawin dyan. Kaya yung iba, pag sinasabi, ganon ha? Okay. So at this point po, please allow me the privilege of praying for you. Kasi at the end of the show, I always make it a point na isang pribilehiyo po sa akin para ipagdasal po kayong lahat. Let's bow our heads and let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, na nakakausap po namin kayo. At kami po ay kahit na saan nakakausap ka namin. We want to thank you for all the blessings that you give us and for the protection for each and every member of the family. Alam po ninyo, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pamilya at tahanan na kayo ang patuloy na maging sentro sa buhay nila at sa buhay namin. Bawat isa po na nakakaranas ng lungkot at bighati kung papaano nga naman babangon sa araw-araw, I pray God that you will strengthen them, ipakita nyo ang inyong kadakilaan sa kanilang buhay, embrace them, O God. We also ask for healing and comfort, Panginoon, sa mga taong nakakaranas ngayon ng mental health problem, na nagtatanong sila kung ano ba ang kakayahan nila sa kanilang sarili. I pray, Lord, na sa bawat silent battles nila, makakilala nila na ikaw ang Diyos ng katuparan. At ikaw yung nagbibigay ng peace beyond human understanding. Lord, yung pong iba ngayon na nawala ng mga mahal sa buhay o nawala ng mahal sa buhay, bigyan po niyo sila ng strength to go on, ng clarity of mind para asikasuhin lahat ng kailangan asikasuhin, yung mga papeles na kailangang hanapin, yung mga sino ba ang tatawagan, ano ang susunod na step, saan at nawawala ang alin, tapos in between namimighati ka. Lord, tulungan mo po sila. Please embrace them with your loving arms. We lift up to you everything in our lives because we know na ikaw lang, Panginoon, ang answer sa lahat ng ito. I will never get tired of saying thank you because you never get tired of waking me up each and every morning. Thank you, Lord, for extending my life, for the chance to live with my family and my loved ones. You are, the reason, Lord, na kaming lahat, we made it this far. Today, I open my heart and my mind and invite you to live within me. Again, I want to start this day with you, O Lord, and I know that you'll always be with us every step of the way, leading and directing
every path. Panginoon, we embrace every challenge of this day with your strength, and everything is possible. Walang imposible. Pinagdadasal po namin na itong araw na ito be filled with good things from heaven and answered prayers, and all this we ask in the mighty name of Jesus. Amen. At dito na po natatapos ang ating programa. Ako po si Chiki Holman Yulo. Maraming salamat. Next week, Sabado, magkita ulit tayo. Thank you to our production technicians, Nathaniel, Nate Peralta, Reggie Villena. Siyempre, hi Reg, hi Benjo, hi Nate, and John B. Reyes, hi John B. RTV staff, Eileen Fernandez, Wenmark Balatukan, Raymond Rico Paner, hi Ray, and Angelica Kalayag. To our writer, Miss Absidy Ferrer, great job. Hi Absidy, Kayla Escalante, great job sa inyo. John Philip Lagtapon, Desa Magtunaw, hi Desa, welcome. And to the family and Brian De La Cruz, thank you rin sa station manager na si Miss Jo Alabastro. Ako po si Chiki Holman Yulo para sa Ricardo. At dito lang po sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Celebrate life instead of counting what you don't have. Count what you have and you will realize how wonderful God has been to you. God bless you all. Bye. Have a great week ahead of you. Ciao, ciao. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips, nakapakipakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.